dugong gumuhit ng ating kasaysayan, ng ating pagkatao, ng ating lahi, ay ang dugo ng kabayanihan. Mula sa mga bakas na iniwan ng ating mga ninuno, ating ipinagpapatuloy ang kanilang nasimulan sa mga paraang hinihingi ng anumang panahon. Taglay ang ipinamanang kagitingan at inspirasyon. Dahil ang apoy na sumiklab ilang siglo na ang nakalilipas ay nabubuhay pa rin sa atin magpahanggang ngayon. Magandang araw! Ngayon ay ating pag-uusapan ang kasaysayan ng wika sa panahon ng Rebolusyong Pilipino. Sa hinaba-haba ng mga taon na tayo ay sinakop ng mga Kastila at ito nga ay sa loob ng 333 taon, namulat rin sa kapihang dinanas ang ating mga kababayang Pilipino. Sa panahong ito, maraming mga Pilipino ang naging matindi ang damdaming nasyonalismo na nagtungo sa iba't ibang mga bansa upang kumuha ng mga karunungan. Sa panahong ito ay nagkaroon ng mga propagandista at sila ay nagkaroon ng kilusan noong taong 1872 na siyang naging simula ng kamalayan upang maghimagsik. Sa panahong revolusyon, sumisibol sa mga manghihimagsik ang kaisipang isang bansa, isang diwa, laban sa mga Espanyol. Pinili nila ang Tagalog sa pagsusulat ng mga sanaysay, tula, kwento, liham at talumpati. At masidhing damdamin laban sa mga Espanyol ang pangunahing paksa sa kanilang mga isinusulat. Narito ang mga pangalan ng mga naging propagandista noong panahon ng pagre-revolusyon.
Una ay si Jose Maria Panganiban, Trinidad H. Pardo de Tavera, Dr. Jose Rizal, Antonio Luna, Mariano Ponce, Juan Luna, Dominador Gomez, Graciano Lopez Haina, Marcelo H. Del Pilar at Pedro A. Paterno. At narito ang kanilang isang larawan. Si Jose Rizal ay naniniwala na ang wika ay malaking bagay upang mapagbuklod ang kanyang mga kababayan, kung kaya't siya ay may mga isinulat na naging kilala at hanggang ngayon ay talagang ating pinagbibigyan ng halaga at atin pa ring inaaral. Isa na nga rito ay ang Noli Me Tangere. Ito ay isang nobela na tumatalakay sa mga kinagisnang kultura ng Pilipinas sa pagiging kolonya nito sa Espanya. Binabatikos din ng nobela ang mga bisyo na nakasanayan ng mga Pilipino at ang kapangyarihang taglay ng simbahang Katoliko. Narito rin ang La Solidaridad. Ito naman ang opisyal na pahayagan noong panahon ng himagsikan. At syempre, hindi mawawala ang El Filibusterismo, na isang nobelang iniaalay sa tatlong paring martir na lalong kilala sa bansag na Gomburza o Gomez, Burgos at Zamora. Mayroon din noong konstitusyon ng Biak na Bato. Noong 1879, ginawang opisyal na wika ang Tagalog. Ngunit, walang isinasaad na ito ang magiging wikang pambansa ng Republika. Narito rin si Andres Bonifacio. Siya ang nagtatag ng Katipunan at wikang Tagalog ang ginagamit nila sa mga kautusan at pahayagan. Ito ang unang hakbang sa pagtataguyod ng wika. Narito rin si Emilio Aguinaldo. Itinatag niya ang unang republika kung saan isinasaad sa konstitusyonal na ang paggamit ng wikang Tagalog ay optional lamang. Sa mga nangailangan lamang ng wikang Tagalog ito gagamitin. Ang pagpapamayani ng mga ilustrado sa Asambleyang Konstitusyonal ang naging pangunahing dahilan nito. Siyempre, hindi mawawala ang kartilya ng Katipunan na isinulat ni Emilio Jacinto. Ito ay naglalaman ng mga prinsipyo, aral at tuntunin na dapat sundin ng bawat kasapi ng katipunan. Ito ay nagsilbing gabay sa moralidad at tamang asal ng mga revolusyonaryo at sa paggamit ng salitang anak ng bayan, pinalalalim nito ang kahulugan ng pagiging makabayan at tagapagtanggol ng kalayaan. At dito na nga po nagtatapos ang maikling pagtatalakay sa kasaysayan ng wika sa panahon ng Rebolusyong Pilipino.
At ngayon na nga ay ang panahon ng mga Amerikano. Kung noong panahon ng pagre-revolusyon ay nanaig ang paggamit ng wikang Tagalog, ano naman kayang mga wika ang nanaig ngayong panahon ng mga Amerikano? Siguro naman ay may ideya na tayo, no? Nang sakupin ng Amerikano ang Pilipinas, sa simula ay dalawa ang wikang ginagamit ng mga bagong mananakop sa mga kautusan at proklamasyong Ingles at Espanyol. Sa kalaunan, napalitan ng Ingles ang Espanyol bilang wikang opisyal. Noong panahon ng mga Amerikano, dumami ang natutong bumasa at magsulat sa wikang Ingles. Dahil ito ang naging wikang panturo sa rekomendasyon ng Komisyong Sherman noong Marso 4, 1879. Ang mga sundalo, ang mga kinikilalang unang guro at tagapagturo ng Ingles na kilala sa tawag na Thomasites. Noong Marso 24, 1934, pinagtibay naman ni Franklin Roosevelt ang Batas Tidings-McDuffie na nagtatadhanang pagkalooban ng kalayaan ang Pilipinas matapos ang 10 taong pag-aaral ng pamahalaang Commonwealth. At dito na nga nagtatapos ang maikling pagtatalakay sa kasaysayan ng wikang pambansa noong panahon ng mga Amerikano. Ano naman kaya ang sumunod na mga pangyayari sa susunod na yugto? Ang mga representantes ng Propaganda Corps ng Japanese Imperial Army ay kasalukuyang pumupunta sa mga probinsya upang tulungan ang mga Pilipino. At sila ay hanguin sa mga hirap na dinadanas sa pagtatago nila sa mga bundok. Gayun din naman ay tinutulungan sila ang lahat ng mga bagay tungkol sa pagkain at sa mga mayong hasugat. Mga kababayan, maksiwin na tayo sa inyong mga bahay. Gawin na ninyo ang dati ninyong gawain, pagkat ang Pilipinas ay tahimik na. Huwag na ninyong isipin ang pagbabalik ng Amerikano, pagkat hadlan ng Hapon ang lahat ng kanilang daan. Kaya magkipag-isa tayo sa Hapon, pagkat tayo tutulungan nila sa kagaling ng ating bayan at kasarinlan. Tuloy, nagbibigay alam ko sa inyo ng ating General Ricarte na sa Pilipinas na siya ay tutulungan tayo sa ikatahimik nating bayan at kasarinlan. Tungkol sa mga balita-balita na laban sa Hapon ay huwag ninyo. At ngayon naman ay ang kasaysayan ng pambansang wika sa panahon ng mga Hapones. Nang lumunsad sa dalampasigan ng Pilipinas ang mga Hapon noong 1942, nabuo ang isang grupong tinatawag na purista. Sila ang nagnanais na gawing Tagalog na mismo ang gawing wikang pambansa at hindi na batayan lamang. At sinasabi rin na malaking tulong ang nagawang pananakop ng mga Hapon sa kilusang nabanggit. Ayon kay Profesor Leopoldo Yabes, ang pangangasiwa ng Hapon ang nag-utos na baguhin ang probisyon sa konstitusyon at gawing Tagalog ang pambansang wika. Sa layunin ng mga Hapon na burahin sa mga Pilipino ang anumang kaisipang pang-Amerika at mawala ang impluwensya ng mga ito, kaya Tagalog ang kanilang itinaguyod.
Nang panahong iyon, Nipongo at Tagalog ang naging opisyal na mga wika. At sa panahon ding ito, namulaklak ang panitikang Tagalog sapagkat maraming manunulat sa Ingles ang gumamit ng Tagalog sa kanilang tula, maikling kwento, nobela at iba pa. Sa madalit sabi, noong panahon ng mga Hapon ay dalawa ang ating wikang pambansa, Tagalog at Nipongo. At dito na nga po nagtatapos ang napakaikling pagtatalakay natin sa kasaysayan ng pambansang wika sa panahon ng mga Hapones.